pinapangako kay Kuya. Hanggat hindi yun natatapos, hanggat hindi siya pwedeng matiran, hindi ako uuwi. Nako. Hindi daw. So yun po guys, stop po muna natin. So just a heads up lamang po. In this video naman po is another topic po ito na pag-usapan doon sa live po sa birthday celebration po ni Tatay Tekram. Kung saan nga po is naipangako or pinapangako nga po niya kay Kuya Luis na talagang hindi daw po uuwi si Tatay Ram hanggat hindi daw po kumbaga natatapos po yung bahay na ipinapagawa para sa pamilya ni Luis. Which is sabi naman ni Luis na hindi naman daw po kailangan. So si Tekram po kasi talagang inuulit ko nga po na mas priority po talaga niya ngayon na matapos kaagad itong bahay ni Luis kasi nga po nakikita po niya kung gaano kawawa po yung pamilya ni Luis doon, especially po yung mga nakabatang kapatid ni Luis. Malamig po kasi talaga doon sa lugar na yon sa New Ecija, malamig tapos malamok pa. So kailangan talaga na mayroon silang mas maayos na matutulugan kasi siguro iniisip ni Tekram yung sinabi ni Luis na habang si Luis nga daw po is nasa kama natutulog ay may tinutulugan na maayos, may maayos na higaan, may kama, may foam pa, ay yun nga po yung kanyang pamilya, yung kanyang mga kapatid is wala nga po maayos na matulugan. So siguro yun po yung iniisip ni Tekram, kaya mas ano po niya ngayon, mas minabuti po niyang i-priority po itong bahay para sa pamilya ni Luis. Although yun nga sabi ni Luis doon sa nakaraan na pwede naman na iba lamang yung mag-manage doon, ando naman si Tito Lito, sila Kuya Darius, ganito ganyan. Ang pamilya ni Luis, ando naman na pwede nga pong mag-manage nga po sa pagpagawa ng bahay. Pero mas gusto po ni Tekram na, alam mo yung maramdaman din po ng pamilya ni Luis na andyan sa palagi. Although alam ko naman naramdam po nila na andyan palagi si Tekram sa lahat po ng mga tulong na ibinibigay po nila. Pero yung presensya po talaga ni Tekram habang ginagawa yung bahay, yun po yung gusto ni Tekram na maipakita po sa kanila na anytime, every time, kahit ano pang mga pagsubok ang pinagdadaanan po nila is andyan palagi si Tekram. Masuunahin sila, masuunahin ang pagtulong. Kasi yun po yung talagang kumbaga mission in life ni Tekram, yung pagtulong. At talagang mahal na mahal po ni Tekram itong si Luis at ang kanyang pamilya. Kaya yun, ganun na lamang po yung ginagawa ni Tekram. Mas priority po yung pagbibigay tulong or pagpapagawa nga po sa bahay nila Luis. Of course, sa tulong din po ito ng napakabait po ng mga sponsors ni Tekram. Marami pong mga nagpaabot ng pagmamahal para sa pabahay na ito. So maraming salamat po talaga sa lahat ng mga sponsors. Of course, unang-una po sa ating Panginoon kasi ang Panginoon po ang lahat ng or may plano sa lahat ng mga bagay na ito. Ginamit ng Panginoon, hindi po ng Panginoon ang mga sponsors na nagpaabot ng tulong para nga po matulungan ang pamilya ni Luis para sa pabahay na ito. So thank you so much po talaga sa inyo, especially for you, Tatay Tekram, na talagang walang sawa kang nagpapaabot ng tulong at pagmamahal po sa pamilya ni Luis. Nak, Kuya, may gusto kong sabihin. Ngayon po, happy birthday po ulit Tatay. And yun po, thank you po sa lahat ng nagmamahalin. Sumusuporta po sa channel po natin. And yun po, si Lord na po yung bahala na magbalik ng pagmamahal po. And yun po, mag-ingat po tayo palagi. Ito yung pinapangako kay Kuya. Hanggat hindi yun natatapos, hanggat hindi siya pwedeng matiran, hindi ako uuwi. Nako. Hindi daw. Sabi ko nung ano, paano yung Kuya? Ba't umuwi ka na? Ano lang, para tingnan ko na. Nung di ba, alanganin kasi pero siyempre iniisip ko, malamig. Sabi ni Kuya, kahit pagkatapos nyo na po, kahit pagkatapos na po ng birthday nyo, tayo doon na kayo umalis. Sabi niya. So, parang ang hirap din kasi na nalalamigan yung mga kapatid mo doon tapos nakatira tayo sa ganito. Kasi Bagay. sinabi mo yung na ano siya kasi masarap yung tinutulugan niya tapos yung pamilya niya pa. Uy na kayo! Wait lang, so parang mayroong guilt sa puso ni Tekram na nasa maayos nga po yung kanilang kalagayan, nasa maayos na tulugan, si Luis maayos yung higaan, tapos yung pamilya nga po ni Luis is andun nga po, walang maayos na matutulugan. So yun po yung parang guilt sa puso ni Tekram, kaya mas priority po niya ang pagpapagawa nga po ng bahay nila Luis. Although dati pa naman sana nagawa or naipagawa yung bahay ni Luis, pero yun nga po pinag-iipunan pa ni Tekram para mapatayo ng mas maayos na bahay. And siguro parang blessings in disguise na din po yung pagpapaalis po biglaan sa pamilya Luis doon sa inuupahan nila.
Kasi nga po, talagang nagbagsakan po yung tulong para sa pamilyang Luis. So doon po natin nakikita yung essence of bayanihan ng mga Pilipino na talagang kapag may urgent na kapangailangan, urgent na kailangan tulungan is andyan po talaga yung mga Pilipino na handang tumulong po anytime. Basta may spare money lang din po. Ganoon po ang mga Pilipino. Nagbabayanihan. O, bati ka muna dito. Bati ka muna dito. Happy birthday, Tatay Ram. Ang cute. Anda Ang cute ng anak ni Nanay Apple, no? Sobrang lamig doon. Kaya buti na lang nando si Nanay Sita. Pinatuloy kami sa bahay niya. Wow. Kasi yung unang araw ko, para kami may yelo sa katabi. Lamig. Isipin mo mga bata pa, ha? Kaya ako malaki. Ibig sabihin ni sobrang lamig po talaga kasi parang may yelo na po sa tabi. So parang nasa loob ka na siguro ng refrigerator. Tapos si Tekram nga po na malaki na is nalamigan pa. Tapos sanay pa yan sa sa aircon. Pero how much more pa kaya yung mga kapatid ni Luis na maliliit pa, mga maninipis pa yung mga balat ba. So mas lalo sigurong nakakaawa, mas lalong nalalamigan. Pa. Yung iba niyang kapatid. Parang, paano yun? Bro, step bro? Ganun? Ganun ba ang tawag doon? Stepbrother? Step brother ba ang tawag din sa ganun? Stepfather, anak ng stepfather eh. Oo. Step... Ano ba? Oo, stepbrother. Nag-isip ka talaga. Tikman to nga doon. Huwag mo na gamitin to ha. Baka maawa ka ng ano. Ako nga ginamit ko, may ubo ko. Ikaw maawa. Ang tamis. Grabe. Half brother. Yan, tama. Brother. Half kasi. Ayun po siguro ang tama na term po is stepbrother. Kung ang ibig sabihin ni Tekram is yung anak mismo ng stepfather ni Luis, which is hindi siya anak ni Nanay Lita. So stepbrother po yun. Kumbaga stepbrother, anak kasi siya ng kanyang stepfather. Pag sinabi po kasi nating half brother, yun po ay kumbaga kadugo po talaga ni Luis, kapatid po talaga ni Luis. Kumbaga for halimbawa, si Nanay Lita tsaka yung stepfather ni Luis nagkaroon ng anak. So ang tawag po doon sa bata is half brother or half sister kung magkakaanak sila. But then yung anak lang mismo ni tatay ng stepfather ni Luis, so stepbrother lang po yun kasi hindi naman po yun kadugo or kapatid mismo ni Luis. So siguro tama po yung iniisip ko or mali. Kaya na po yung bahala. So hanggang dito na lamang po muna itong gagawin ko na reaction video. So God bless po sa ating lahat. Pasensya na po kayo, inuubo po kasi ako sinisipon. So God bless po and bye for now po.